Kumusta mga amigo? Huling mga oras na lang bago tuluyang magbukas ang floodgates ng NBA free agency ngayong June 30. Pero ngayon pa lang umaarangkada na ang mga pasabog. Si LeBron James at Anthony Davis magkakasama ulit pero sa Golden State Warriors na. At ang Japanese sniper ng Lakers na si Rui Hachimura susulutin na nga ba ng Brooklyn Nets? Halina't himayin natin ang mga mainit na balita sa NBA. Unahin na natin mga amigo ang pinakamalaking bombang balita ngayon. Ayon kay Kevin O'Connor ng Yahoo Sports, niluluto raw ng Golden State Warriors ang isang ambisyosong two-step master plan para makabuo ng isang ultimate veteran super team. Ang unang step ay mag-trade para kay Anthony Davis mula sa Washington Wizards gamit ang expiring contract ni Jimmy Butler na nagkakahalagang $37 million plus draft picks. Kapag nakuha nila si AD, dyan na papasok ang pangalawang step. Aakitin nila si Kane James via sign and trade pagpatak ng free agency. Ang pitch daw ni Coach Steve Kerr ay simple lang. Reunion kasama ang kumpare mong si AD. Kampihan nyo na si Stephen Curry at Draymond Green at humabol ng huling singsing. Solid ang pangarap, di ba mga amigo? Naalala nyo pa ba noong 2024 Paris Olympics? Doon pa lang ay nakikita natin mga amigo kung gaano nakakatakot ang chemistry ni LeBron at Stephen Curry. Pero bago tayo kiligin, tanong ko lang muna sa inyo mga amigo, kung sakaling matuloy ito na ba ang pinaka-unbeatable na starting five sa kasaysayan? O masyado ng senior citizens ang lineup ng Warriors? I-drop na ang inyong opinion sa ating comment section. Dumako naman tayo sa isa pang sakit sa ulo ng Lakers, ang napipintong pag-alis ni Rui Hachimura. Ayon sa NBA insiders na sina Mark Stein at Jake Fisher, mainit na nakamatsyag ang Brooklyn Nets at San Antonio Spurs para sa serbisyo ng Japanese forward. Ayon kay Bobby Marks ng ESPN, hawak ng Nets ang malaking alas. Meron silang $37 million cap space. Sapat na sapat yan para sulutin si Rui Hachimura mula sa Los Angeles Lakers. Galing si Hachimura sa solidong season, 11.5 points per game sa napakahusay na 51, 44, 69 shooting splits. Sa sistema ni Coach Jordi Fernandez sa Brooklyn Nets, pwedeng pumutok palalo ang numero ni Rui. Ang tanging magiging catch lang dito mga amigo, kasama niya sina Julius Randle at Michael Porter Jr. na parehong ball dominant players. Kung sa Nets siya babagsak, baka off the bench ang papel niya. Kayo mga amigo, payag ba kayong pakawalan si Rui sa Nets para makatipid sa budget o kailangan siyang i-retain ni Rob Pelinka? At habang maglalaglagan ang mga veteranong player ng Lakers, mabilis naman kumilos ang front office nila sa draft. Nag-trade up sila para makuha sa number 24 pick ang athletic wingman mula sa Baylor na si Cameron Carr. Anak siya ng dating NBA player na si Chris Carr, yung runner-up ni Kobe Bryant sa 1997 dunk contest. At palaban agad ang mindset ng rookie natin mga amigo. Sabi niya, I feel like I've got to show that I am the best defender here. Gusto niya daw maging lockdown perimeter defender para kina Luka Doncic at Austin Reeves. 7'1" ang wingspan nito, sakto sa hinahanap na 3-and-D prototype ng LA. Kailangan talaga ng Lakers mag-step up ang mga bata dahil sa ulat. Malamang i-decline ni Marcus Smart ang kanyang player option para lumipat sa Houston Rockets sa isang multi-year deal.